Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang Kristiyanong pamumuhay. Ngayon naman ay nasa ika-23 paniniwala na tayo, ang paniniwala sa kasal at pamilya. May tanong ako sa inyo. Ano kaya ang pinakamahalagang institusyong itinatag ng Diyos bago pa magkaroon ng simbahan, paaralan o pamahalaan? Ang sagot ay pamilya. Bago pa magkaroon ng anumang organisasyon sa mundo, itinatag na ng Diyos ang tahanan. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pamilya sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Ngayon, pag-usapan natin ang 5 mahahalagang katotohanan tungkol sa kasal at pamilya ayon sa Biblia. Una, ang Diyos ang nagtatag ng kasal. Ang kasal ay hindi imbensyon ng tao. Hindi ito tradisyon lamang. Hindi rin ito basta kontrata sa pagitan ng dalawang tao. Ito ay banal na institusyong itinatag mismo ng Diyos. Sa Genesis 2:24, sinasabi, "Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman." Ang unang kasal sa kasaysayan ay isinagawa ng Diyos nang pagsamahin niya sina Adan at Eva. Mula pa noon, ipinakita na ng Diyos na ang kasal ay sagradong pagsasama ng isang lalaki at isang babae na pinag-isa sa pag-ibig, katapatan, at panghabang buhay na commitment. Ang kasal ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao. Ito ay pagsasama ng dalawang buhay sa ilalim ng pagpapala at patnubay ng Diyos. Ikalawa, ang layunin ng kasal ay hindi pagmamahalan at pagtutulungan. Maraming tao ang iniisip na ang layunin ng kasal ay kaligayahan lamang. Ngunit ayon sa Biblia, ang layunin nito ay higit pa roon. Ito ay upang magtulungan, magpalakasan ng loob, at sabay na lumakad patungo sa Diyos. Sa Ephesians 5:25 sinabi, "Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia." Napakataas ng pamantayang ito. Ang pagmamahal na ipinapakita ni Kristo sa kanyang iglesia ay pagmamahal na handang magsakripisyo. Pagmamahal na matyaga. Pagmamahal na nagpapatawad. Pagmamahal na hindi makasarili. Ganito rin ang uri ng pagmamahal na nais ng Diyos sa loob ng tahanan. Ikatlo, ang pamilya ang unang paaralan ng pananampalataya. Bago pa matuto ang mga bata sa paaralan o simbahan, natuto muna sila sa tahanan. Sa Deuteronomy 6:6-7, inutusan ng Diyos ang mga magulang na ituro ang kanyang mga salita sa kanilang mga anak araw-araw. Ibig sabihin, ang tahanan ang unang lugar kung saan natututuhan ng mga bata ang tungkol sa Diyos. Natututo silang manalangin, natututong magmahal, natututong magpatawad, natututong sumunod. At kadalasan, mas natututo sila sa ating halimbawa kaysa sa ating mga salita. Kaya bilang mga magulang, napakahalaga ng ating impluwensya sa espiritual na buhay ng ating mga anak. Ika-4, may mga hamon ang bawat pamilya. Walang perpektong pamilya. Kahit ang mga pamilyang matatag sa pananampalataya ay dumaraan din sa pagsubok. May hindi pagkakaunawaan. May problema sa pananalapi. May sakit. May kabiguan. May mga panahong tila sinusubok ang ating relasyon.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naroon pa rin ang Diyos. Sa Colossus 3:13 sinabi, "Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran." Ang isa sa pinakamahalagang susi sa matatag na pamilya ay ang pagpapatawad. Kapag natuto tayong magpatawad, mas tumitibay ang relasyon. Kapag natututo tayong magpakumbaba, mas lumalalim ang pagmamahalan. At kapag sama-sama tayong lumalapit sa Diyos, mas nalalampasan natin ang mga pagsubok ng buhay. Ikalima, ang panalangin at pag-aaral ng Biblia ang puso ng isang matatag na tahanan. Ang pamilya na sama-samang nananalangin ay sama-samang lumalapit sa Diyos. Ang pamilya na sama-samang nag-aaral ng Biblia ay sama-samang lumalago sa pananampalataya. Kaya napakahalaga ng family worship. Hindi kailangang mahaba, hindi kailangang komplikado. Ang mahalaga ay regular na naglalaan ng panahon ang pamilya upang makinig sa salita ng Diyos at manalangin ng magkakasama. Sabi ni Jesus sa Matthew 18:20, "Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila." Napakagandang isipin na sa bawat tahanang nananalangin, naroon mismo si Jesus. Kaya ano ang paniniwalaan natin ngayon? Ang Diyos ang nagtatag ng kasal. Ang kasal ay banal at sagradong pagsasama. Ang pamilya ang unang paaralan ng pananampalataya. May mga pagsubok na dumarating sa bawat tahanan, ngunit kayang pagtagumpayan sa tulong ng Diyos. At ang panalangin at pag-aaral ng Biblia ang pundasyon ng isang matatag na pamilya. Mga kaibigan, sa panahon ngayon maraming bagay ang gustong sirain ng pamilya. Maraming tukso, maraming distraksyon, maraming impluwensyang humihila sa atin palayo sa Diyos. Ngunit tandaan natin na ang pamilya ay regalo ng Diyos. At anumang itinatag ng Diyos ay dapat nating mahalin, pangalagaan at ipanalangin. Kaya kung ikaw ay asawa, patuloy mong mahalin at pahalagahan ang iyong kabiyak. Kung ikaw ay magulang, patuloy mong akayin ang iyong mga anak kay Jesus. Kung ikaw naman ay anak, patuloy mong igalang at mahalin ang iyong mga magulang. At kung ang iyong pamilya ay dumaraan sa pagsubok ngayon, huwag mawala ng pag-asa. May Diyos na handang maghilom ng sugat, magpanumbalik ng relasyon, at magbigay ng bagong simula. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Me na nagpapaalala. Mary Me mang kasal at pamilya ang nasira, pero tandaan mo, ang tahanan mo ay hindi masisira kung si Jesus ang ating sentro. God bless us all.